walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos ay okay na okay naman. So, medyo nalungkot lang ako doon sa ganap kanina. Pero mamaya ako nagkukwento. Gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa Samsam TV. Actually, nakakailang video na ako na hindi pageant. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko nga itong Samsam TV ay hindi na siya pageant. Gusto ko more eksena. Pero syempre, unti-unti, makakalabas tayo at syempre gagawa tayo ng content lalo na ngayong sungkran. Bongga yan. Anyway, so ayun nga, Diyos ko, kanina nilibre ako ni Nu ng sine. So actually kasi meron akong inaabangan na nakikita ko yung trailer niya. Maganda yung tungkol doon sa kwento ng Maglola. Sabi ko gusto ko panoorin yung movie na yan. Tapos kanina nga, ayun nga, pinanood namin. Blockbuster daw kasi yun dito. Tapos, kwento siya ng Chinese. Tapos, Maglola. Oo, yung si M, saka yung lola niya. Tapos, ang nakakaloka, grabe. Grabe yung iyak ko. Tingnan mo nga yung mata ko, namumugto pa. Naiyak ako doon sa movie as in talagang yung tulo ng tulo yung luha ko habang pinapanood ko siya. Alam niyo naman ako, best actress. Charot. So, yun. So, nalungkot ako kasi nakaka-relate ako doon sa pinikula. Yung lola kasi, parang may anak siya, 3. Tapos, yung anak niya, syempre may mga pamilya na. Tapos, yung isa mayaman mayaman yung napangasawa, pagkatapos yung isa naman hindi sinuwerte sa buhay, pagkatapos yung isa naman babae, isa lang yung anak, tapos parang masikap siya magtrabaho dahil single mom siya. Pagkatapos yung nanay, solo lang siya nakatira doon sa bahay niya kasi dito kasi sa Thailand ganun hindi talaga sila yung katulad ng sa atin, yung alam mo yung sama-sama, sila hindi. So walang nag-aalaga sa kanya. Tapos na-find out ng mga anak niya, yung nanay niya may cancer. Pagkatapos may taning na kasi stage 4 yung buhay. Pagkatapos yun, doon na umikot yung istorya. Inalagaan siya nung apo niya. Tapos grabe. Ang ganda ng istorya, ang cute, pero grabe talaga. Iiyak ka talaga ng bonggang-bongga. So umiyak ako kasi una, ang iniisip ko doon, tayong mga tao, syempre pag may sakit na, sabi ko nga kanina naisip ko, swerte talaga ng mga tao, yung ano mo yung natulog lang, tapos hindi na sila nagising. Ang swerte nila, kasi parang hindi na sila nakaranas ng hirap, tapos hindi sila nakaranas ng parang, alam mo yun, yung problemang mabigat na gano'n. Yung tulad ng mga may sakit, na nahihirapan yung katawan, na tapos hindi inaalagaan ng pamilya, tapos alam mo yun, yung papalitan ka ng pampers, mga gano'n. So, parang nakakatakot kapag dumating ka sa puntong gano'n. Tapos, ayaw ka ng pamilya mo kasi parang pabigat ka sa kanila kung iisipin mo. Sa ngayon, okay tayo. Sabi ko nga, sa ngayon, okay tayo. Maganda ang katawan natin. Malakas. Kaya natin magtrabaho. Kaya natin maging independent. Pero in the future, parang feeling ko, ang hirap pag ganon kasi sabi ko nga ito nga may mga anak na siya pero hindi siya nabibigyan ng oras talaga para alagaan. Ayun yung unang-unang mga tumatakbo sa utak ko habang pinapanood ko yung movie. So parang my God, ang hirap. Tapos pangalawa, nag-alaga din kasi ako ng lola ko dati. Naalala ko yung lola ko dati. Hindi kami close kasi hindi ako lumaki sa kanya. Tapos ayoko siyang ingay-ingay niya. Pagkatapos, I try na open yung puso ko doon sa lola kong yon. Kasi galing siyang Leyte. Tapos pumunta sila sa bahay namin. Pagkatapos galing siyang ganon. Tapos syempre ako, hindi ako sanay sa ganon. Kumbaga parang may pagka maldita din talaga yung ugali ko. Tapos ayun, hanggang sa parang nahulog yung loob ko sa kanya. Kasi syempre may lola, parang
okay, open your heart, parang gano'n. Tapos hanggang sa inalagaan ko talaga siya, doon yung sinusuklian mo siya ng buhok. Kasi minsan sabi niya, "Suklian mo nga ako ng buhok." Naalala ko talaga yun. Pagkatapos, susuklian mo siya ng buhok, susuklian mo siya ng buhok. Pagkatapos, doon na kukutuhan mo siya. Tapos naloka nga ako doon dati, nagpasuyod sa akin kasi parang ayun talaga yung malapit na siyang mamatay. May mga senyales talaga siya. Nagpasuyod siya sa akin pagkatapos, hala, ang daming kuto. Tapos yung ginano ko naman, hala, ang dami talaga yung as in talagang sinunog ko na yung ano, yung puting damit. Kasi talagang ang dami talaga. Sabi ko, tapos parang hindi nauubos. Tapos sabi ko, hala, nakakadiri ka. Yung gano'n, gano'n, gano'n pa ako sa kanya. Tapos sabi niya, tapos ayun yung murahin niya ako kasi parang kung ano yung lumalabas sa bibig ko. Pero nandoon ako sa tabi niya. Ayoko siya kasi minsan nakakaihi siya sa salawal. Yung alam mo yung pagkatapos ang gagawin ko, ayun papalitan ko yung sapin niya, papaliguan ko siya, as in talagang binubuhusan. So nakarelate ako doon sa movie kasi ganun din yung ginawa ko sa lola ko. Tapos na-realize ko kanina din, ang swerte ko pala kasi parang hindi ko napabayaan yung parang ang swerte sa akin ng lola ko kasi na naintindi ko siya kasi lagi siyang mabango, tapos lagi ko siyang inaayos. So, yon. Kaya parang I felt na bigla ko siyang naalala, na isip ko siya. Tapos naalala ko pa nga yun, yung malapit na siyang mamatay. Yung parang mamamatay na siya siguro mamayang gabi. Tapos sabi niya sa akin, kasi yung lola ko naman, ano naman, okay naman siya. Ang sakit nun narayume. Tapos namamanas-manas. Sabi niya, hindi siya makalakad kasi nga namamanas siya. Tapos ang lagi niya sinasabi sa akin, um, sabi niya, tulungan, ay, binubuhat ko siya kasi syempre bubuhatin ko siya dito. Sabi niya, agoy, 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 gaganon pa nga yun. Syempre, aalalayan mo siya kung iuupo mo siya, pagkatapos itatayo mo siya, kasi parang baldado nga yung paa niya kasi hindi nga siya makalakad. Pagkatapos aaarawan mo, yung mga gano'n. Tapos sabi ko, ang bait ko pala kasi na-try kong alagaan yung lola ko ng gano'n. Tapos yun, so yung pinapanood ko yung movie, umiiyak ako kasi nakaka-relate ako. Pero, nalulungkot din ako kasi sa kabilang banda, yung mama ko kasi hindi ko siya naalagaan talaga ng gano'n. So, baliktad naman. Si mama ko na, kasi sabi ko nga, kung nandoon lang ako sa Pilipinas, siguro mabibigay ko talaga yung 100% na pag-aalaga sa mama ko. So, yon kasi, yung nagkasakit siya, ang bilis nun eh. Naalala ko, 2017, nang mag-New Year, sabi ko sa kanya, "O ma, magpa-body check-up ka ha, para, kasi malapit na kasi siya mag-60 years old. Para pag nag-60 years old ka, wala na tayong problema. Kasi 2018, magsi-60 years old na siya." Tapos ang sabi niya sa akin, "O sige." Pagkatapos yun, January, pina-check up ko siya. Pagkatapos yung sabi niya sa akin noong January, binalitaan niya ako. Sabi niya, "Sam," sabi niya, "may sasabihin ako sa'yo." Sabi niya, "Dinudugo ako." Eh, monopause na ba? Oo, menopause na yung mama ko. So, sabi ko, "Oh, bakit ka dinudugo ng ganun?" Pagkatapos di sabi niya, "Ewan ko ba." Tapos, so, syempre ako, basa-basa. Mahilig kasi ako magbasa-basa ng mga ganon kapag yung sa internet, binabasa ko ano yung nangyayari, bakit ganon. Pagkatapos, yun, binasa ko. Tapos yung binasa ko, baka meron siyang, ano ba yon, yung myoma, ganon-ganon. Tapos, so, sabi ko, "Ma, magpa-check up ka kapag 3 araw na hindi pa tumitigil yung dugo." Pagkatapos nagpa-check up naman siya. Tapos yung nagpa-check up siya, ayun nga. So, sabi niya, meron daw siyang myoma. Tapos sabi ko, "Ano to? Ito ba ay kailangan tanggalin? Delikado ba?" So, sabi niya, kailangan daw operahan, sabi daw ng doktor. So, sabi ko naman sa kanya, sige, pa-opera natin. So, nag-ipon ako ng pera para ma-operahan siya. Kasi, guys, sa totoo lang, ang trabaho ko dito sa Thailand, hindi ganun kabongga. Sa totoo lang, hindi siya maayos yung salary. Kumbaga, parang, ah, hindi siya tuloy-tuloy. Hindi siya yung 1 year. Hindi siya yung katulad mo na may sweldo every month. Parang may pasok ka ng June, July, August, September, hihinto siya ng September.
So, bakasyon ka ng October. So, yung October, wala kang sweldo. So, sa sweldo ka ng September 30, ayun yung gagastusin mo pa October. So, pabalik ka ng November. Ang sweldo mo pa sa December pa kasi isang buwan pa. December, January, February, March. Pagdating ng March, wala na naman siyang trabaho kasi close na. So, April, May, June, sa June ka pa. So, sa sahod ka pa July pa. So, parang may kikitain ka today, pero pagdating ng mga buwan talaga na wala talaga. So, wala talaga. So, ganun kahirap. Yung hindi pa ako nagbablog noon ha, sobrang hirap na hirap talaga ako. Yung alam mo yun, yung parang gusto ko nang umuwi, hindi ka makauwi kasi wala kang pamasahe. Yung mga ganon. Yung parang kung uuwi ka, wala ka namang pera. Kung may sweldo ka naman, parang syempre pinapadala mo pa sa Pilipinas, sinahati mo pa. Yung mga ganon. So talagang kinakapos ka. Hindi ganon ka okay. Hindi katulad ngayon na maswerte ako ngayon. Talaga sobrang blessed ko kasi wala man akong trabaho. So, may sasahurin naman ako miski pa paano kay YouTube. Kumbaga, makakatawid ka naman sa pangangailangan mo. So, yon. So, ayun yung sitwasyon ko talaga noon. So, sa sobrang haba ng panahon, ganun kahirap. Kaya, hindi ko talaga recommended sa inyo ang Thailand na punta kayo dito kayo magtrabaho. Mahihirapan lang kayo. At kung ako nga, nahihirapan na hindi kayo din. Kaya lang kasi nasanay na ako sa trabaho dito. Nasanay na ako sa buhay dito. Pero yung hirap, sabi ko sa iyo, hindi ganun kabongga. So, yon. So, kailangan kong ipunin yung pampa-opera niya. So, yon. Hanggang sa nakaipon ako. Pagkatapos, pagdating naman ng yung nakaipon na ako, sabi ko sa kanya, Ma, may pampa-opera na ako. Ito namang mama ko, sabi niya sa akin, sambag na lang kaya ako magpa-opera. Sabi ko, Mano ba, nandito na yung pera, bakit pa hindi tayo magpapa-opera? Pero guys, alam mo guys, sa kabilang banda, I felt na sinisisi ko din yung sarili ko minsan eh. Kasi sana pinakinggan ko siya kasi katawan niya yon. So na-feel niya na wag na magpa-opera. Ang kinakatakot ko naman, baka lalong lumala yung problema. So yon. So, hanggang sa, basta yung taon na yon, ang bilis-bilis. Nag-birthday nga siya after niyang operahan. Parang nanghina siya ng bonggang-bongga na hindi ko maintindihan na naiiyak ako. Sabi ko, Ma, okay ka ba? Yung mga ganon. So, nakakaramdam na ako ng something na hindi siya okay. Tapos, pagdating ng May, June, July, tahimik siya. Tapos, hindi siya nagparamdam sa akin ng buong August. Din niya ako nabati ng birthday ko eh. Tapos, September. Tapos, nagparamdam siya sa akin October. October na. Tapos, nag-usap kami, ayun yung pinakamatindi naming usap, yung talagang one-on-one talaga na grabe, nagpapasalamat siya sa akin, pinupuri niya ako, na parang namamaalam talaga yung nanay ko. So, ayokong isipin ng araw na yun, pero yun talaga yung naririnig ko sa kanya, namamaalam siya. Pinilit niyang makausap ako dahil namamaalam siya. Tapos, after 3 days, nabalitaan ko na matay na si mama ko. So, yun. So, ganun kabilis, ganun kaloka. Tapos, ang problema pa nun, namatay siya ng November 5, October, wala akong trabaho noon. So, kababalik ko lang sa school, tapos mag-o-open lang yung school. Ang susweldo pa ako sa December pa. So, talagang wala akong katabi-tabi noon. Tapos, hindi ko alam yung gagawin ko. Diyos ko, naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Pero mabait yun, Diyos, kasi lahat ng pangangailangan na kuha ko yung pera, nalikom ko, tapos ipinadala ko sa kanya. So, yon. So, talagang kanina yung pinapanood ko yung movie, iyak ako na iyak. Kasi parang, I felt na, yung bigat. Oo, ganon. So, yon. So, alam niyo sa totoo lang guys, ito maraming mga nasa abroad. Ang pera, sa totoo lang, kinikita natin yan ng masaya tayo kapag may pera tayo. Pero yung taong mahal natin sa buhay, hanggat kaya mong makasama yan, gawin mo.
Kasi darating yung araw, pagsisisihan mo talaga na pinipili mo talaga yung buhay na ganito tapos ang dami mo na palang nasayang. So, yon. So, ako talaga, sa totoo lang, maraming beses na nakiusap sa akin si mama ko na, uwi ka na Sam, uwi ka na Sam, miss na kita. Actually, gusto ko siya dito. Dito siya tumira sa akin. Hindi naman niya maiwan-iwanan yung mga apo niya doon sa Pilipinas na anak ng kapatid ko. Kasi nga, sobrang love na love niya yun. So, hindi ko siya mapilit. Basta sabi niya lang, okay lang daw. Tapos, gusto niya umuwi na ako, yung ganon. Hindi naman ako makauwi kasi parang hindi ako maka-timing, yung ganon. Parang ang hirap. Tapos yun, hanggang sa nawala siya. Yun nawala siya, grabe. Yung perang hawak ko, parang nagbigay yung mga kasamaan ko sa trabaho. Inabot nyo na 100,000. Tapos yung gastos namin, 100,000 din. Tapos sabi ko, kung uuwi ako, magkakanda utang-utang pa. Sabi ko, mahirapan lang ako. Tapos mahirapan yung mga kapatid ko. So, mas maganda na ano. So, yun. Maraming nasayang, maraming pagkakataon na talagang nahihirapan ka. Pero wala kang magawa. Sa sitwasyon na yun, wala kang magawa. Pero, sabi ko nga, sa awa ng Diyos, mabait yung Diyos. Yun. So, yun. So, sa ngayon, yung bigat sa puso ko, kung nandudong pa ba, wala na, nilet go ko talaga yan. Yung dati, yung pagkamatay niya, Diyos ko, grabe, nagkaroon ako ng anxiety, nahihirapan ako, umiiyak ako araw-araw, umiiyak ako mayat maya, talagang ganon. Kaya ako naging vlogger. Pasalamat ako kasi naging vlogger ako. Yung focus ko napunta doon sa pagiging vlogger. Kasi naging vlogger ako ng May 2019. So, a year talaga, sabi ko sa'yo. Hindi, namatay si mama ko November eh. So, parang hindi ko alam kung saan yung focus ko. As in, talagang ready na rin ako noon. Yung parang ganon. Pero kasi ang gusto kasi ng mama ko siguro sa akin ay ipagpatuloy ko yung buhay ko ng mas maayos, ng tama. Ayon. So, kaya kanina, yung pinapanood ko yung movie, sobrang grabe yung ngalngal ko doon. Iyak ako ng iyak. Walang tigil yung iyak ko. As in, talagang tumutulo talaga yung luha ko. And then, ayan, sobrang, tawag dito, sobrang, baba ng energy ko talaga, guys. Sobra. So, nakaidlit nga ako, miski pa paano. Pinahinga ko yung utak ko, tapos, yon. Kasi dama ko pa yung lungkot doon sa movie. Pero sobrang panalo yung movie na yon para sa mga pamilya. Para hindi lang kasi yon sa pang grandma, kundi para din siya sa mga magulang na nakakalimot ng tutukan yung kanilang anak, nanay dahil sa pagtatrabaho. Ang natutunan ko doon, guys, ang bawat tao, tayo, mahalaga tayo. Wag naman yung pag tumanda ka na, wala ka ng silbi. Tapos dadalhin ka na lang doon sa para maalagaan ka. So sana, kayo mismo ang mag-alaga sa pamilya ninyo, sa nanay ninyo. Kasi, napaka-importante nun na kayo yung nag-aalaga. Malaking bagay yun sa kanila. Sobrang laking-laking bagay na yun. At ikaw, syempre ganun din yung gusto mo mangyari sa buhay mo. At kahit din naman ako, di ba? So, yun. So, ako nga, sabi ko nga, sino kayo mag-aalaga sa akin in the future? So, yun. Siguro sino. So, yun. Anyway, so, ipaubaya natin yan sa Diyos. Basta guys, ang akin lang, huwag tayo masyadong malunod kung ano yung natatamasa nating tagumpay. Tapos nakakalimutan na natin tingnan yung mga anak natin, yung mga nanay natin, yung pamilya natin. Tingnan natin sila. Kasi, importante yon. At hindi lang yon, alagaan mo din yung sarili mo. So, para maiwasan mo yung sakit, siguro, try mo din mag-exercise. Ayun na sa exercise. So, try mong mag-exercise, try mong kumain ng maayos, may prutas dapat, yung mga ganon, gulay, dapat laging may gulay. Sino kasi hindi nagugulay, nakakaloka. Kaya kapag may konting gulay, talagang, ayun talaga, yung parang, alam mo yun, yung parang, may vitamin dito ako makukuha. Ayun, ganon. Anyway, so, basta, ang importante ay, alagaan natin yung sarili natin. And then,
ayun nga, wag natin kalimutan yung mga nanay natin, yung mga lola natin, kailangan din nila ng atensyon. Huwag natin silang pabayaan. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, maraming salamat sa mga tumatangkilik dito araw-araw. So, sabi ko nga in the future, tataas din, lalabas din tayo, tapos chuchika tayo, gagawa tayo ng bonggang-bonggang content. Ayun, so sa ngayon ay kwento-kwento na muna ako kasi bumubuelo pa ako ng bonggang-bongga. So, hinahati-hati ko pa yung oras ko eh. So, yan. So, guys, maraming salamat. Sana nai-inspired kayo sa mga kwento ko at may napupulot kayo araw-araw. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. So, yon. So, guys, always keep smiling at tiwala lang sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.